Sa iba pang balita, habang abala sa pagdinig sa issue ng flood control projects, pinalitan ni Senador Tito Soto III si Senador Chis Escudero bilang Senate President. Nagbabalik si Daniel Manalastas. Move to declare the position of the Senate President as vacant, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Wala nang nakapigil sa motion ni Senador Juan Miguel Zubiri para mapalitan si Senator Francis Escudero bilang Senate President. Si Escudero pa ang namuno kahapon sa pagbubukas ng sesyon, pero nagtuloy-tuloy ang palitan at nagbalik si Senador Tito Soto bilang Senate President sa ilalim ng 20th Congress. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will obey the laws, That I will obey the laws, legal orders, so so help me God. help me God. Most importantly, he was a traditionalist in the very best sense of the word, consistently upholding the rules and traditions that protected the integrity of the Senate as the nation's last bastion of democracy. With Senator Soto as Senate President, the Senate is in good hands. Kay Escudero pa nanumpa si Soto. Nagyakapan pa ang dalawa matapos ang pagsasalin ng liderato ng Senado. Sa problema sa korupsyon, sumentro ang talumpati ni Soto. Corruption is now perceived by our people to be in the whole of government. But with the political will of those in position and together with the vigilance and clamor from the public, we can fight this and bring transparency and true accountability that our nation deserves. I am your listener, your advisor if you so desire, your enabler for anything within my power to do so. I am primus inter pares, or first among equals. Si Escudero naman binalikan ang tagumpay sa kanyang pamumuno. Sinabi rin niya na wala siyang sama ng loob sa pagkakapalit sa kanya. I hold no grudges, I hold no ill feelings. I am proud of what the Senate has accomplished together, and I trust that the spirit of transparency and courage that have been displayed by this chamber will be sustained. Tinimbang naman ng ilang senador ang posibleng dahilan ng balasahan ng liderato. Siguro yung nasobrahan na yung siraan ng both houses no? Na it has affected the institutions already. Yeah. Ako naman, I think yung mga issues kay Sen. Chis, kay Sen. Joel, that's part of the demolition job. But it's already affecting the Senate and we have to save the institution. Surprised. Sir, bakit happens? Wala tayong gagawa. They have the numbers. Kakapi ko naman lahat. Hindi lang naman si SP Chis. Wala naman akong kaaway dito. Wala naman permanente sa position, di ba? Pagka ginusto ng mayorya. Yung issue pa ng flood control ang nag-trigger? Walang gano'n. Kasi nagkaroon na ng change of leadership. Si Senador Panfilo Lacson naman ang pumalit kay Senator Jinggoy Estrada bilang Senate President pro tempore, habang si Senator Mig Zubiri ang pumalit kay Senador Joel Villanueva bilang Senate Majority Leader. Kinumpirma naman ni Soto na si Lacson din ang papalit kay Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na abalan nag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Sabi ni Soto, hindi miyembro ng majority bloc si Marcoleta at ang Blue Ribbon ay nakareserba para sa miyembro ng mayorya. Nang tanongin naman kung gagalawin din ba ang hawak ng mga komite ng tinaguriang Duterte Bloc, sabi ni Soto, pagpapasyahan daw ito ng bagong mayorya. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.